Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinibigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Para po sa awit ng pagsamba, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na pinagsama-sama mo kami para makapagpakinig sa inyong banal na salita. Ingatan mo po ang mga taong papunta pa lamang sa inyong banal na simbahan. Ipinapanalangin ko rin po ang flow ng worship na ito, Lord God. Nawa mabless sa mga taong makikinig ngayon, Lord God. Yung magsasalita po ngayong tao, Lord God. Nawa, i-bless mo po ang kanyang buong family, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayoong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Ang hatol upang sila ay parusahan. Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit hindi sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapagpahihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kagaluhan kaya, ang kapagyatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito'y tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Tayo pong lahat. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig,
kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga kapanumunan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Tinatawagan po ang mga kabataan. Punta po dito sa harapan. Kami po ay lalapit po sa inyong mga harapan para po sa karagdagan para sa aming Christmas Institute.
Tayo pong lahat ay magsitayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Roma chapter 15 to 13. Ganito po ang sinasabi. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magpalain po tayo nawa sa pagkabasa ng kasulatan. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay. Ang tema po ng United Methodist Church ngayong Paskong 2023 ay Presensya ni Kristo, pag-asa ng Pasko sa bumabagong na mundo. So sa gabi pong ito, ang aking i-share na aral ng salita ng Diyos ay ang angkinin ang pag-asa. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong masaganang pagpapala at paggabay sa bawat isa sa amin. Sa inyo po nagmumula ang aming lakas at talino. Kaya ibinabalik po namin ito sa pamamagitan ng pasasalamat at papuri sa inyo. Buksan ang aming puso at isip sa gabing ito upang magamit namin ang iyong mga salita sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa teksto ngayong gabi ay may tatagpuan po natin sa Roma chapter 15 verse 13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ang pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung titignan po natin ang ating paligid, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Nakikita mo ang pagpapala. Maraming taong nakikita nating naglalakad, minsan iba't ibang pagsubok, problema o nawawalan ng pag-asa. Kaya sa gabing ito, gusto ko pong makita natin ang liwanag ng salita ng ating Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan, kasiglahan upang magpatuloy tayo sa ating buhay. Sabi nga nila, God is the source of life, love, and hope. God will supply all our needs. Sa Philippians chapter 4 verse 19. Sa Tagalog, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ang inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, everything we have comes from God. Sa Tagalog po, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon Jesucristo. At sa pamagitan niya, inilikha ng lahat ng bagay at sa pamagitan din niya, nabubuhay tayo. Sa Diyos nanggagaling ang pag-asa. Maraming tao nawawalan ng pag-asa at sa lahat ng bagay. Ang iba nagsisuicide, gaya ng nangyari kailan lamang sa aktor na si Ronaldo Valdez dahil sa depression. Ang Diyos natin na nagbibigay ng pag-asa, kailangan natin ang Diyos. Mga kapatid, nawawalan ba tayo ng pag-asa? O may pag-asa pa ba? Ang Diyos natin na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang Diyos na lumikha sa atin,
hindi sa kayamanan ng isang tao, karunungan, kasikatan, nakakamit ang pag-asa. At ang mga pansamantalang bagay lamang itong mga bagay na ito. Tanging ang Diyos lamang ang ating dapat na pag-asa o lagi nating isama sa ating buhay na may Diyos. May mga ibang instances sa ating buhay, sa makabagong panahon, naririnig natin ang salitang sana all. Ano bang ibig sabihin ng sana all? Sabi sa ating Biblia, sana all is a slang expression that used by young people today to wish for an individual success or luck to spread to other people, mostly sa mga barkadas. It's a phrase which means, I hope everyone experienced that. Maraming sana all. Minsan nasasabi natin, sana all, pag may naririnig tayo nagta-travel. Sana all pag may mga gumagaling sa mga malulubhang karamdaman. At marami pang iba. Dahil sa Diyos na nagbibigay ng kagalakan ng pag-asa sa ating buhay, now that God of hope fill you with all the joy and peace. May dalawang bagay na dapat nating angkinin ang pag-asa. Una, angkinin mo ang pag-asa para matamasa. Sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya at pagtitiwala na nangyayari sa ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kailangan natin angkinin at paniwalaan na ibibigay sa atin ng Panginoon lahat ng iyong inaasahan. Sabi nga, faith is the foundation of hope. Kaya hindi dapat mawalan ng pag-asa. Hanggang may pananampalataya, tuloy lang ang laban. Hindi dapat sukuan anumang klase ng pagsubok o problema. Kung mayroon kang malubhang karamdaman, angkinin mo na may pag-asa kang gumaling. Ang ating Panginoong Jesus, maraming pinanggagalingan sa iba't ibang karamdaman. Tulad ng mga patotoo sa ating Biblia, na ang isang patotoo ay yung may sakit na ketong sa Marcos chapter 1 verse 41. Ang sakit na ketong sa panahon ni Jesus ay isang sakit na walang lunas, ngunit kaya nitong pagalingin. Kung bakit gumagaling ang taong may ketong, dahil hiniling niya sa ating Panginoon ang kagalingan. Ang wika niya, kung nais po ninyo akong pagalingin at magagawang linisin. Hiningi niya ang kagalingan o angkinin ito, kaya siya ay gumaling. Pangalawa, tulad din ng babaeng dinurugo ng 12 taon, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay gumaling. Sa Matthew chapter 9 verse 20 to 21, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinurugo at hinawakan niyang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at nagpakita sa kanya at sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Noon din ay gumaling ang babae. Sa mga nasabi nating halimbawa, nagpapatunay that faith is really the foundation of hope. Angkinin nating palaging nakahandang tumugon ang ating Diyos at sino man lumapit sa Kanya. Ano man ang kalagayan mo, ikaw man ay nabibigatan o nahihirapan sa iyong buhay, dulot ng pagsubok na nagpapahirap sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, huwag kang mawala ng pag-asa. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Sabi nga sa isang quote, there is a rainbow of hope at the end of every storm. Sa Hebrew chapter 10 verse 23,
Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag kang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang pangako sa atin. Tapat ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. Angkinin mo ang pag-asa ng pagmumula sa Kanya. Halimbawa tungkol sa lalaking nanalo sa isang grand prize, sa isang raffle. Napakalaking halaga ang makukuha niya. Masasabing mapalad ang taong ito sapagkat sa dinari naming umaasa na mabunot ang pangalan niya sa isang raffle draw, siya ang nabunot. Ngunit ang nakakalungkot, hindi niya nagawang i-claim ang kanyang pagkapanalo sapagkat hindi niya binigyan ng panahon upang kunin ito. At lumipas na ang takdang panahon para i-claim, bakit nasayang at hindi niya naangkin at hindi niya pinuntahan ang kanyang premyo? Katulad din ng pag-asang ibinigay sa atin ng Panginoon, kung hindi natin ito aangkinin, maaaring manatili tayo sa mga sitwasyon na hindi natin magawang makausad sa mga magagandang oportunidad ng pagpapala. Ang pangalawa naman po ay angkinin ang pag-asa para maipasa. Isinuko natin sa Diyos ang ating buhay. Bayaan natin siya maghari sa ating buhay. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nangangailangan magbalik loob sa Diyos. Kahit anong kasalanan natin sa Diyos, tayo ay pinatawag, magpakumbaba at humingi ng tawad. Alam natin di tayo karapat-dapat na iligtas, ngunit ginawa niya tayong iligtas sa kanyang buktong na anak. Kaya ngayong Pasko, angkinin natin ang pag-asang pakanaisin nating maging isa tayo na gagamitin ng Panginoon para maipasa ang pag-asa sa iba. Gagamitin ng Panginoon tayo para maipasa natin ang pag-asa sa iba. Katulad ng naranasan ni Pablo na ma-encounter niya ang Diyos sa Gawa chapter 11, 22, verse 15. Ginamit niya bilang instrumento ng pagpapatotoo at maipasa ng mabuting balita sa iba. Ang isa sa pinakamandang maibabahagi mo sa iba ay mabigyan sila ng lakas upang lumaban sa hamon ng buhay. Maraming taong hindi pa lumalaban sa kanilang kalagayan at mas pinipili nilang sumuko dahil wala silang pinaguhugutan ng lakas o kausap na magbibigay sa kanila ng pag-asa. Tayong may pananampalataya sa Diyos, binigyan tayo ng pag-asa upang maipasa natin sa iba. Iniwas natin tayo na maging instrumento ng kaaway para mawalan ng pag-asa sa iba. Paano natin ito maipapasa? Sabi nga, you can't give what you don't have. Kaya naman, siguraduhin natin, tignan natin ang pag-asa mula sa Panginoon upang makita at madama ng iba sa pamamagitan natin. Ang susi upang mailigtas ang isang sambahayan ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at kailangan tanggapin nila na si Jesus bilang tagapagligtas. Kaya ipasa natin ang pag-asa, ipasa natin ang ating pananampalataya. Lagi nating tandaan, hanggang may pananampalataya sa Panginoon, may pag-asa. Kaya angkinin mo ang ibig mong ibigay niya sa iyo, angkinin ang pag-asa. Every Christmas, all churches have an Advent candles that symbolize joy, love, peace, and hope. And the center is our Jesus Christ. Sabi nga din sa isang quote, the most powerful, life-changing words, God loves you. It is an eternal love, unconditional, no ifs, no ends, and no buts. May the spirit of Christmas bring your peace
The gladness of Christmas give you hope, and the warmth of Christmas grant you love. Happy Christmas, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Para po sa mensahe ng awit, tinatawagan po ang mga WSCS. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumugana kayo para sa mabubuting gawa. To the house of the Lord, we bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord, and we offer up to you
sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sangnilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapala at pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob ng lahat ng bagay na ito. Patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mo po silang ingatan ng iyong pagpala na nagmumula sa iyo, dahil alam namin ikaw ay Diyos na nag-iingat at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang The First Noel. Was to certain poor shepherds
Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagpala sa lahat. Marami pong salamat sa gabing ito na patuloy na pinagkakalob mo po sa amin. Narito po kami, O Diyos, linalapit po namin ang aming sarili sa iyo. Dahil alam namin Ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na nagpapala at nag-iingat sa amin. Salamat, O Diyos, dahil sa iyong katapatan mo ay patuloy kaming nananatili na naglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pagpapala na patuloy na nararanasan namin at patuloy kaming maglilingkod sa iyo dahil Ikaw ay Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong anak na ginamit mo ngayong gabi. Patuloy mo po siyang pagpalain, patuloy mo po siyang ingatan sa dako ng kanyang paghalap buhay. Dahil ito ay isang pasasalamat namin na Ikaw ay nandyan sa amin, O Lord. At patuloy kami nagsasama-sama, O Diyos, at patuloy kaming mananampalataya sa iyo, O Diyos. Maging ganun din, O Lord, sa aming paghihiwalay, patuloy mo po kaming ingatan, patuloy mo po kaming samahan, maranasan namin ang iyong presensya at pag-iingat na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po. Tapos na po ang ating pananambahan. Humayo po tayo na kasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating speakers, si Ate May, at sa sponsor po ngayong gabi. Meron po tayong mga merienda po doon. Yan. Sa mga kabataan po na nakatapos na po sila ng kanilang signature campaign, pwede na po kayong mag-remit sa akin. At sa mga kabataan na may dala pong signature campaign, pwede po kayo lumapit sa ating mga members. Yan, wag po kayong mahiya, tutulungan po nila kayo. Salamat po na marami. God bless po.